Magkano magpaayos ng aircon ng sasakyan? Guys, tonight, wala kaming aircon. Bakit ang labo ng camera ko? Wala kaming aircon ngayon, guys. Naglalambing na naman si Arya. Usapang aircon tayo ng sasakyan. Pag kayo nawala ng aircon, mga kapwa, ito ang number 1 yung gawin. Ba't ang labo ng camera, guys? Madilim kasi. Malangis. Ang number 1 yung gawin, pag nawalan kayo ng aircon, huwag nyo nang buhayin ang inyong aircon. Kasi ang mga causes ng pagkawala ng aircon ay number 1, may singaw o may leak. Sa buong system ng aircon natin, sa compressor, condenser, evaporator, basta once na magkaroon ng singaw ang freon, mauubos yan. At yun ang nagiging cause ng pagkawala ng aircon. Madali lang naman malaman kung wala ng aircon. Alam niya, walang lamig, ganun. Pero may instances na ang nangyayari naman ay, ang nangyayari, once na binobomba mo yung sasakyan, nagkakaroon pa rin ng lamig. Pag naman ganon, kailangan mo lang kargahan ng freon or may diferensya ka na sa compressor. Baka mahina na yung compressor, nag-leak yung compressor, ganon. And other problems. Pero ang suspect ko dito sa atin ay singaw ang freon o may singaw sa air conditioning system. Kasi meron tayong idea about sa air conditioning. Kaya medyo alam natin ang nangyari sa sasakyan natin. Number 1, gumagana ang compressor, lumalagitik, gumaganon, tapos umiikot din, and maririnig mo na mayroong sumisingaw somewhere here sa may panel, may dashboard. Over time, nasisira talaga ang aircon. Walang forever na aircon na pwede mong gamitin habang buhay hindi masisira. Meron man, pero napakabihira. Siguro mga 10 years not bad na pag hindi pa nagkakaroon ng problema yung aircon mo or hindi pa nakakargahan ever since, ganon. Goods na yon. Pero yun nga, ang isa sa mga problem, wait lang, mapupul na yung gas. Yun. Okay na yan, tropa. Shoutout kay tropa. Possible na problema, sa tingin ko may leak. Kasi buo naman yung compressor, umiikot yung compressor. Kaya nga ito sabi ko sa inyo, pag grabe naman na langis. Nagpa-massage kasi kami ngayon. Kaya ayan, malangis ang muka, malangis ang katawan. Ang banas. Wala pang aircon. Ito, salamat. Nga, pag nawalan kayo ng aircon, guys, especially kung alam nyo nang wala na talaga, huwag nyo nang bubuhayin ang inyong AC. O yung pinipindot nyo yung AC. Blower, walang problema. Okay lang yan. Ito, katulad nito, blower lang ang buhay. Yung hangin lang, walang problema yan. Mamaya tayo mag-continue kasi dadrive ako. Ayun, continuation nung paggabi. Timani umaga na no. Pupunta tayo ng maaga doon kila Kuya Iking. Kilala ko na rin dati pa. Kasi silyado yan, yung aircon system, silyado yan. Yung high side tsaka low side. Ngayon, pag nagkaroon ng leak yan, pipilitin pa rin ng compressor na mag-pump. Wala naman siyang pinapump na freon. Na supposed to be freon ang pinapump niya. Kaya much better kung patayin nyo na lang yung aircon kasi may possibility na masira. Pasensya na maalog kasi hawak. Kasi may possibility na masira ang compressor mo kung hahayaan mong umandar. Tayo dumare-diretso na, ang dami pang kwento. Mas maaga, mas maganda, kaya inagahan na natin ang pagpunta. Ayan, kung makikita nyo, sarado pa rin yung shop ni Kuya Iking. Maigi na yan, kaysa naman malate ka, pipila ka pa. Take note guys, hindi nyo pwedeng basta-basta i-DIY lang ang aircon repair kasi kailangan talaga dyan ng skill. At syempre, kumpletong mga aparatos. Maya-maya ngay, ayan, nagbukas na, hindi pa nakakapagkape, nandyan na kagad ako sa labas. So, pinagbuksan na kagad ako. Timano, rekta check, at ayun na nga, na-confirm na nga ni Kuya Iking na meron ngang leak ang ating aircon system sa bandang high side. High pressure kasi yon, kaya yun pumutok. Ayun guys, sa check na ni Kuya Iking, may leak. Tama, may leak. Wala na nga daw freon. Yun, nakita ni Kuya Iking. Pak. May tagas dyan somewhere. Napakaswerte ko pa nga kasi bumili ako ng filter ng aircon at saka engine filter. Tapos eventually masisira din pala yung aircon. Sumakto pa yata. And guys, kung sakali magpapagawa kayo ng aircon, know this na matagal talaga ang paggagawa ng aircon. Especially kung maraming kailangan dukutin. Tagas, Kita na ni Kuya Iking. Buga ko tayo sa pambuga. Pambuga ko ya.
Guys, sinabay ko na nga rin pala yung pagpapalinis kasi syempre kapag i-repair ang mga aircon, i-recommend lagi nila Kuya Iking na isabay na rin ng linis ng buong system. May possibility din kasi na masira yung mga ibang pyesa kung hindi mo rin siya lilinisin. Ayan, nilinis na rin pati yung mga radiator kasi syempre isa rin yan sa mga dadaanan ng hangin. Isa rin yan sa mga necessary parts na kailangan mong linisin kapag maglilinis ka ng aircon ng sasakyan. Yun, nalipag niya. Parang pula siya. Hindi mo iwasan yan, go. Pati evaporator, binaklas na nga rin. Ayan yung nasa loob, yung pinaka-blower assembly natin. Lilinisin din yan at i-check. Sa wakas, nabunot na yung evaporator at syempre meron niyang leak test. Hindi ba malangis? Pero susurbulin natin. Kalug-kalugin mo tayo para yung hangin mawala sa loob. At ito na nga ang findings ni Kuya Iking. Makinig kayong mabuti guys. Goods pa naman yung evaporator. Wala pa siyang leak. Pero kita nyo naman ang pinakang natamo niya na na-damage sa katandaan. Binigyan niya ako ng offer kung papalitan ko na ba ng bago or eto pa rin ang ikakabit. Buo pa rin naman siya kaso hindi na siya tatagal ng sobrang tagal. May lifespan din kasi talaga ang mga evaporator. Hindi mo siya papalitan. Ikakabit mo ngayon tapos eventually masisira. Babayad ka na naman ng labor. Babayad ka na naman ng pagpapakarga ng freon. Doble gastos lang. Ngayon, baklas na. So, papalitan mo na lang ng bago. Naman ay due na rin sa pagpapalit ng evaporator at matandang sasakyan na naman ang pinag-uusapan. 11 years is not bad para sa ganyan. Kaya habang naghahagilap ng pyesa sila Kuya Iking, kakain muna ako. Di pa ako nag-uumagahan. Matagal pa yan. Kaya na may isa sa consequences ng mga second hand na sasakyan. So, may rice at buko crush lang ang katapat. Tita Shelo, baka naman. Mga taga dito sa Santa Cruz, ayan, alam nyo na yan. Dyan sa may Sunstar yan. Kain muna. Kaya pag bibili kayo ng sasakyan, i-consider nyo, i-double check nyo lahat ng systems. Good thing naman, never been opened pa lahat ng aircon natin. Oh, bigla na ako nag-teleport dito at dumating na yung pyesa. One day process nga lang pala ito, mga kapwa ha. Shoutout sa mga tropa natin. Yeah, sila yung tumitira. First time talaga mababaklas ang aircon system, kaya kita naman ng mga ebidensya. Ang kate. Ayan na nga, naikabit na at kakargahan na ng tamang level ng freon. Guys, take note, hindi komot sobrang daming nilagay na freon ay sobrang lamig. Maling-mali yung logic na gano'n. Ayun, tapos na mga kapwa. Shoutout sa mga tropa. Pre, ano pangalan nyo? Onyok! Ayan, shoutout sa mga tropa. Ayan. Sila yung tumira nito. Napakalamig. Ayan naman, si Kuya Iking. Ayan, yan ang ano natin, veteran. Sige tol, dyan na lang. Kuya Iking, isang kaway naman dyan. Maraming salamat. Thank you very much. Napakalamig. Parang hotdog sa freezer. Tara, uwi na tayo. Ay talaga namang napakalamig. Shout out Kuya Iking. Tinetesting ko talaga yung tunay na sagad niya. Ayan o, tunay na sagad pa. Ang kagandahan dyan, brand new yung nabili natin pero replacement lang siya. Pero palaban na rin naman. Ang layo ng presyo niya sa original. And meron pa yung warranty kay Kuya Iking. Mag-stick na tayo dun sa long term na repair kaysa naman dun sa short term lang na paulit-ulit. Gastos reveal, lahat ng nagastos natin 9,500 kasama ang labor, palit ng tubo sa high side, kasama na rin ang linis ng buong system, inspection, installation, and backlash, checking and leak test, linis lahat, pati blower assembly, at syempre, saktong pagkakarga ng freon. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, pag sumobra ng freon, hindi rin yan lalamig ng sobrang lamig. Pag kulang, hindi rin lalamig siya. Kasama na rin yung buong evaporator assembly. Kaya 9,500. Yan naman ay long-term repair at siguradong mapapakinabangan natin ng mas mahabang panahon kaysa yun sa gagawin lang yung tubo tapos eventually masisira na rin yung evaporator, diba? Kaya always settle for long-term fix. Autopass tayo dun sa mga pansamantagal. Madali yan kung ibebenta mo yung sasakyan kasi ikakabit mo pa rin yung evaporator na pwede pa. Kaso kawawa naman yung makakabili. Sana wag natin gawin yun sa mga nagbabay and sell. In good condition pa naman yung iba natin mga pyesa sa aircon system. Kaya no need na palitan. Pero kung mamahalin yung sasakyan nyo at gagamitin nyo ng pangmatagalan, always settle dun sa pangmatagalan na repair. Maigi na yung isang suntok na lang kaysa naman mayat maya ang sira ng sasakyan mo, nakaka-stress lang.